Siyempre hindi. Bakit mo tinatanong yung anak? Sumugot ang bata, kasi po sabi ng mga kaklase ko, kamukhang-kamukha ko raw kayo. Isang araw daw, may isang bata, pag uwi galing sa eskwela, ay malungkot siya at parang naiiyak. Napansin ng kanyang nanay. Sabi ng nanay sa kanya, anak, anong nangyari sa iyo sa eskwelahan? Bakit malungkot ka? Bakit naiiyak ka? Anong ginawa ng kaklase mo sa iyo? Sabi ng bata, Nay, tapatin po ninyo ako. Maitim po ba ako? Sabi niya, no? Sumagot ang nanay, hindi Sabi niya, no? Sabi ng bata, malabalyena po ba ang katawan ko? Sabi niya, no? Sumagot ang nanay, hindi. Sabi niya, no? Nay, mukha ba akong katulong? Sabi niya, no? Sumagot ngayon ang nanay, siyempre hindi. Bakit mo tinatanong yung anak? Sumugot ang bata, kasi po sabi ng mga kaklase ko, kamukhang-kamukha ko raw kayo. Gets nyo? Gets? Alam niyo po, ang word na human o tao, galing siya from the Latin word humus. Can you say that again? Humus. One more time. Humus. Ang ibig sabihin ng humus ay lupa. Okay? Ganon din po ang word na humility. Galing din siya from the word humus, lupa. Kaya ang ibig sabihin, ang humus, human at humility, isa lang ang ibig sabihin niyan, lupa. Ibig sabihin din, ang implikasyon doon, dapat natural sa ating mga tao ang marunong tayo magpakumbaba, maging humble. Sabi nga ni Rico J. Puno, di ba? Sapagkat tayo ay lupa lamang. Galing tayo sa lupa at babalik din tayo sa lupa. Kaya dapat marunong tayong magpakumbaba. Amen? Sa ating pong ebanghelyo ngayon, hindi po siya tungkol sa social graces o social etiquette. Napansin kasi ni Kristo, yung mga bisita ng mga Fariseo, nag-uunahan sila sa mga piling upuan, no? Sa kabisera, doon sa mga pang VIP. No? So, anong ginawa ni Kristo? Tinuruan sila. Tinuruan sila, hindi ng social graces, kundi ng grasya, ng pagpapakumbaba. At yun ang gusto kong pag-usapan natin ngayon. Ano bang ibig sabihin ng tunay na humility? Ano bang ibig sabihin ng kababaan ng kalooban para tayo rin po? Kasi bakit? Grasya kasi ang magpakumbaba. Bakit? Sabi po ni Kristo, di ba? Yung marunong magpakumbaba, itinataas niya. At yung mapagmataas, binababa niya. Di ba? Kaya nga, kung gusto mo ng grasya, ng pagpapakumbaba, sana bukasan mo ang puso mo at utak mo ngayon at makinig ka. Amen? First word, grounded. Pakiulit. Grounded. Ano bang ibig sabihin kapag grounded ka bilang isang tao? From the word grounded ay ground. Ibig sabihin, yung sahig, yung lupa o floor. Di ba? Lupa. No? Alam niyo, yung bata ako, mahilig ako maglaro ng lupa. Lalo na kapag may nakabundok na ganon, di ba? Yung galing sa mga truck. Ay, Diyos ko, ang sarap maglaro niyan. Talagang parang nasa heaven. Kapag bata ka, no? Pasirko-sirko pa ka ng ganon. But then again, syempre, pag nakita ko ng mga parents ko, ay, sugrado, pagagalitan na ako. Sasabihin ka agad ng nanay ko, yaks, kadiri, bulati. Ganong klase, no? Tapos, tatakutin pa ako. Sige, papasok yan sa mga paa mo. Tapos, lalabas yan sa tenga at bibig mo. Kaya, umalis ka na dyan. Ayun, matatakot na ako noon at titigil na ako sa paglalaro ko ng lupa. Actually, tama naman kasi sila. Marumi ang lupa. May mikrobyo, may germs sa lupa, di ba? Kaya di ba meron tayong kasabihan, pag nahulog ang pagkain sa lupa, ilang segundo? 5 seconds daw. Alam niyo po ba kung bakit 5 seconds? Ganito kasi yan. Pagkahulog, 1 second. Tatabi mo na yung mikrobyo, 2 second. Makikita ng mikrobyo, 3 second. Lalapit ang mikrobyo, 4 second. Kakagat ang mikrobyo, 5 seconds. Yun. No? Kaya sabi nila, pero syempre joke lang yun, no? Hindi dapat yun, no? Actually, pagkahulog ng pagkain sa lupa, huwag ka nang magbilang ng 5 seconds kasi kaagad marumi na yon. Kasi kapag napuntahan na siya sa lupa, automatic marumi na kasi nga marumi ang lupa. And that is a reality. Realidad yun.
At tayo, bilang tao, bilang lupa, na galing, mga taong galing sa lupa, meron din tayong karumihan. Lahat tayo may defekto, lahat tayo may kasalanan, lahat tayo nagkakamali pa rin, di ba? Walang perfectong tao. Amen? Kaya nga kailangan, natural sa'yo ang marunong kang magpakumbaba. Tanggapin mo lang na ikaw ay may kakulangan, may kahinaan, may mga depekto, may pagkakasala. Dapat automatic sa atin ang humility, marunong tayong magpakumbaba. Kasi on the other hand, kapag hindi mo tinanggap ang iyong pagkakamali, ang kakulangan mo, ano mangyayari sa'yo? Instead na maging humble ka, magiging hambog ka. Ulitin ko yon. Instead na maging humble, magiging hambog ka. Okay? Anong ibig sabihin ng hambog? Mayabang, mapagmataas, di ba? Kaya tignan nyo, nung ginawa ng Diyos ang lupa, nilagay niya sa baba. Tinatapak-tapakan, iniwas-iwasan, kasi nga ang lupa marumi. Sabi ni Pedro, Father, pwede bang gawin mo ng 8? Sabi niya, no? Sabi ni Father, bakit? Bakit gusto mong gawing 8? 5 lang yung pinapadasal ko sa iyong Aba, Ginoong Maria. Sumagot si Pedro, kasi po, meron pa pong natitirang 3, susungkitin ko mamaya. Pero actually, mautak ang Diyos Kaya niya nilagay ang lupa sa baba. Isipin nyo, kapag ang lupa napunta sa taas, ano mangyayari? Ay mahirap. Di ba kapag lumipad ang lupa, ano mangyayari? Nakakapuwing, nakakasakit ng mata, nakakabulag, nakakaalikabok, nakakarumi. Yun ang nangyayari sa isang taong mayabang. Sa isang taong hambog, kapag lumilipad siya sa ere, dahil sa laki ng ulo niya, nakakasakit na siya, nakakapuwing na siya ng iyang kapwa-tao. At yun ang hindi dapat maging tayo. Amen? Isang araw daw, etong si Pedro, lumapit kay Father. Father, pwede po bang magkumpisal? Sabi ni Pedro. Sige Pedro, ano bang kasalanan mo? Father, nagnakaw po ako ng 5 guyabano. Sabi niya, no? Ay, ganun ba? Pag nanakaw, mabigat na kasalanan yan. Laban niya sa 10 Commandments. Tapos 5 guyabano. Kaya bilang parusa, magdasal ka ng 5 Aba, Ginoong Maria. Sabi niya, no? Sabi ni Pedro, Father, pwede bang gawin mo ng 8? Sabi niya, no? Sabi ni Father, bakit? Bakit gusto mong gawing 8? 5 lang yung pinapadasal ko sa iyong Aba, Ginoong Maria. Sumagot si Pedro, kasi po, meron pa pong natitirang 3, susungkitin ko mamaya. Reality is, lahat tayo may kahinaan. Amen? Walang perfectong tao. Amen? Pero sana wag mo rin kalimutan na hindi ka lang galing sa lupa, galing ka sa Diyos. At dahil galing ka sa Diyos, mahal ka ng Diyos. Amen? Pwede bang sabihin mo sa sarili mo ngayon, mahal ako ng Diyos? Yung mas convincing, mahal ako ng Diyos. Sabihin mo ka sa tabi mo, mahal ka rin ng Diyos. Kasi yun ang katotohanan. Kahit marami tayong kakulangan, depekto, kasalanan, at kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang Diyos na to, palagi niyang mahal tayo. Okay? So sana bilang pasalamat sa Diyos na to, matuto tayong magpakumbaba. Huwag kang maging hambog. Be humble. Manatili sanang nakatapak ang paa sa lupa. Amen? Pero mapalapakan natin ang ating Diyos. Wala namang mas malakas na hiyaw dyan. Sabi nila, sa panahon daw natin ngayon, mahirap nang umibig. Tanong nyo bakit? Kasi tanghali na lang ang tapat. Sa panahon ngayon, mahirap na daw umibig. Tanong nyo bakit? Kasi bilihin na lang ang nagmamahal. Sa panahon ngayon, mahirap na daw umibig. Tanong niyo bakit? Kasi pag-ihi na lang ang nakakakilig. Hindi pa tapos.
Sa panahon ngayon, mahirap na daw ang umibig. Tanong niya bakit? Kasi motolite na lang ang pangmatagalan. Sa panahon ngayon, mahirap na daw ang umibig. Tanong niya bakit? Kasi coconut oil na lang ang virgin. O last na lang, sa panahon ngayon, mahirap na daw ang umibig. Kasi kulangot na lang ang mahirap sungkitin. Joke lang yun. Pero alam niyo po, kahit mahirap umibig, umibig ka pa rin. Kasi ginawa ka ng Diyos ng pag-ibig at dapat natural sa atin ang nagmamahal. Amen? At ganun din po sa kababaan ng kalooban. Minsan mahirap magpakumbaba. Mas gusto nating nasa taas tayo, nasa pedestal tayo. Mas gusto natin yung pinapalakpakan tayo eh. Pero ang tinuturo sa atin ng Diyos ngayon, may grasya sa pagpapakumbaba. Kasi yung mapagmataas, ibababa niya. Pero yung marunong magpakumbaba, yun ang itataas ng Diyos. Dalawang bagay. Be grounded. Sana be humble at huwag kang hambog. Manatiling nakatapak ang paa sa lupa. Pangalawa, be realistic. Anong ibig sabihin nun? Kahit ikaw ay may pagkakasala, meron kang magagawa. Kahit na ikaw ay may depekto, pwede kang gamitin ng Diyos sa milagro. Amen? Palapakan po natin ang ating Diyos.